Alright, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Hindi ba etong mga batikos ngayon laban sa gobyerno natin, lalo na sinasabi nila, most corrupt daw yung GAA ngayon, 'tong 2025 na darating na budget. Bakit? Kasi ang dahilan po nila roon, bukod yung sa PhilHealth, eto pong, mga ayuda raw. Pati yung lalong pinaka-binabatikos nila yung AKAP, which is itong AKAP ay initiative ng Kongreso do'n sa 2024 budget, 'di ba? Ngayon, binuhay uli at ang Senado na dating aayaw-ayaw, pumayag kasi may access na po sila worth 5 billion pesos, in which pakikinabangan din naman po nito ni Nino Duterte. Nabanat ng banat yan sa mga ayuda. Ganon din itong si Duday, 'di ba? Banat-banat din din ng pagkontra sa ayuda. Nakakalimutan rin naman niya, panahon ng tatay niya, unang pinaramdam sa mga Pilipino, may pera ang gobyerno natin. May kakayanan na magbigay ng tulong nung panahon ng pandemic. At ang bansa po natin, ah, lagi naman tayong nadadali ng natural calamities, 'di ba? So, ang ginagawa nila, binibigyan nila ito kapagka may mga nangyaring ganyan, nagbababa ng pondo, pamtulong sa kanila, yung mga kulang ang kita, 'di ba? Binigyan nila ng, yung sa AKAP, oh. Tapos yung ang dami, mga ilang mga binibigay rin 'yon, 'no. Meron pa tayong 4 Ps, yung 4 Ps iniiyakan ni Imee yan, na binawasan daw po yung pondo ng 4 Ps. Kung kumonti ba yung tao, bakit mo bibigyan ng sobra-sobrang pondo kung konti na lang yung 4 Ps, 'di ba? Depende yan dun. Maliwanag po, pinag-aralan din naman yan ng mga kasamahan niya sa Senado at ng mga kongresista. At saka nitong kaya nga may mga budget briefing yan, May mga budget hearing. Gago ba naman ang Kongreso at Senado? Lahat po ng mga departamento natin sa gobyerno, lahat po yan. Tinawag nila yan. Kinausap nila yan. Si Sara Duterte lang po talaga ang praning na hindi sumipot. Kaya yung kanyang budget, 733 million pesos lang. 'Di ba? Oh, yung iyak ng yung ngangaw na ngaw ni Nino Duterte. Ngayon ho, etong si Martin Romualdez, abay malupit din palang mang-asar. House of Representatives will also Yun nga conduct palaban a thorough and impartial investigation into how PhilHealth's funds are being managed. But this investigation is not about blame. It's about finding solutions. Okay, so si PhilHealth po, ito yung sinasabi ko, 'di ba? Na ang dapat ninyong gawin ay musisiin ninyo si PhilHealth, baguhin ninyo yung charter niya, amyendahan niyo na, 'di ba? Yung mga nagiging butas kung bakit napagnanakawan ng PhilHealth, saraduhan niyo na. Oh, at ngayon po magkakaroon po ng investigasyon ang House of Representatives. I love it. 'Di ba? Pag ang imbestigahan nila rito, papaano ninyo pinapatakbo ang pera ng PhilHealth. 'Di ba? Mula ron sa sources of funds ninyo hanggang doon sa pag-iinvest ninyo, paano kayo kumikita. Yan ang iimbestigahan. So maganda yan, transparent. Makikita ng taong bayan papaanong hindi makakaapekto ang hindi na pagbibigay ng gobyerno ng subsidy sa kanila. Our goal is clear: to ensure that every peso in PhilHealth's coffers works for the benefit of the members, the hardworking Filipino people who contribute month after month. If this investigation reveals that existing funds are being underutilized or are in excess of what is needed for current operations, we will pursue the following recommendations. 1. Further expand benefits for members until we reach the vision of zero billing in all hospitals. Ooh, nice. We will also ensure that PhilHealth provides expanded healthcare coverage, including additional medical services, hospitalization support, and better benefits for those in need. Number 2, further reduce premium contributions
For workers and employers burdened by rising costs, we will explore reducing premiums while maintaining PhilHealth's capacity to deliver its services. 3, suspend premium payments for 1 year. Oh, ayaw nyo pa yun? Suspended ng premium for 1 year? If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices. Why are we doing this? Because the Filipino deserve no less. PhilHealth. Okay, dapat PhilHealth. Okay, nawala ko yung ano, yung isang video eh. Kaya yun plinay ko. Pero eto ho, yung pang-aasar ni ano, palaban nga no si SMR. Sabi kasi namin, bakit naman ganun? Parang hindi kayo pumapalag ni BBM. Dapat bully kayo, mangutong din kayo, ganun. So ngayon, eto ang sabi niya, sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan rito. Ibig sabihin pong administrasyong ito, sila sa House. Kasi yun po yung mga ayuda nila eh. 'Di ba? Now, lahat ng programang ito ay may totoong benepisyaryo, patay. Wala hong mga confidential beneficiaries. Ang lakas din mang-asar ito ni SMR eh, no? Parang ang sarap siguro ng sinabi niya kung nandun si Sara, no? Na tsaka si Aimee, tsaka si Bongo. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Lahat ng programang ito ay may totoong benepisyaryo, walang Mary Grace Piatots. May totoong resibo na hindi pirmado ng mga walang birth certificate. Dapat may dugtong na ganun, no? Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Di ba? Tama naman eh. Oh. Kasi, ang ginagawa po kasi nila, ang mga ayuda, di ba? So house, ganyan. Ang gagawin ngayon, ipapadaan po nila ito, ang pera, sa DSWD. Si DSWD ngayon, ang bahalang mamahala sa pagpapamudmud nito. Alangan naman si DSWD, mamudmud ng walang hawak. Di ba? So etong si Congress, ibaba ang pondo sa DSWD. Ngayon si DSWD mamumudmud. Naalala ninyo yung nangyari doon sa Mindanao na inaakusan nila laban dito doon sa asawa ni Don Zulueta, 'di ba? Yung PA ni PBBM, nandulalay niya. Si Lagdameo, 'di ba? Meron dong mga nagwawala ibinibintang kay Lagdameo. Nung pinag-aralan ko yung nangyari, yung sitwasyon doon, hindi naman pala kasalanan ni Lagdameo. Walang pera. Yeah, si Sap Lagdameo po. Thank you, kapatid Trexie. Walang pera. Natural. Sinabihan na rin pala nila etong si Mangun Dadato. Ay, hindi, yung congressman, si Olasco ba yun? Olaes. Na walang pera. Kaya lang, ang problema, itinuloy nila yung pagpapunta ron. Akala nila, pagka ginawa nilang papuntahin yung mga tao, itinatago lang ng DSWD yung pera, ilalabas. Walang nailabas. Sumugod pa sila ngayon doon sa DSWD. Wala nga talaga yung pera. Di mo nga silang tanga. Di ba? Sapul na sapul ho dito si Sara Duterte, ano? No, totoong benepisyaryo. Di ba? Tapos totoo yung mga totoo yung mga tao, yung mga benepisyaryo. Walang notice of disallowance mula sa COA. Kung tutuusin, ito nga yung mahirap i-liquidate eh. Pero wala nga namang ganyang klaseng problema. Di ba? Ay nako. Alam mo, tama yan, ganyan. Continue lang yan ni Martin Romualdez na na magpakita ng tapang. Dapat patulan yung mga
Yung mga fake news peddlers na yan, sampahan po dapat ng kaso. Alam niyo ho ba na maaari pong sampahan ng kaso ay yung mga tao na yan? Hindi totoo na ano na hindi sila maaaring masampahan ng reklamo. Pwede po silang sampahan ng reklamo. Ang Korte Suprema po ay nagsalita na rin naman po tungkol sa bagay na yan. So, nakita ko sa inyo muna ha. Ito ini-encourage ko sa SMR, eh. Baka malay nyo, 'di ba, mapanood nila tayo. So, makita nila na puwede naman palang mag-file ng ng reklamo. Teka, eto, ayan, Supreme Court statements against public officers not slanderous when related to performance of official duties. October 16, 2024, Supreme Court emphasized that the statements against public officers do not constitute oral defamation. So pwede hong batikusin ang mga politiko. Okay? Sabi, or slander, ba nagrarally ka, dinuruduro mo, ikaw ka. Ang ganyan. Kinupit mo yung pera namin. Ganun. Ay, totoo naman. 'Di ba? Kasi nga may kinalaman po 'yan in the performance of their duty. At tayo, may karapatan tayo bilang mga amo nila, papanagutin sila, may karapatan tayong bungangaan sila. Hindi natin mabubugbog gaya ng mga kasambahay, binubugbog ng iba. Pero ang sabi rito ng Korte Suprema, unless done maliciously. And therefore, dito po sinabi niyang unless done maliciously, sabi rito, kung bubuuhin natin, the Supreme Court emphasized that statements against public officers constitute oral defamation or slander when when this done maliciously. Yan po, if we paraphrase. Okay? Yon. Ganyan, matutong sumagot. Si Martin Romualdez, yung tsaka si PBBM, pumatol kayo. Maganda nga yun, masaya nga yun eh. Okay, so iwan muna natin to. Itong pampaiyak.